Hi guys. So today gusto ko lang sanang mag-expound dun sa nakaraan nating video, which is yung head construction. So parang let's call this um, head construction 1.5. Yeah. Kasi hindi pa tayo talaga sa 2. Gusto ko lang sanang explain yung ibang concepts na nabanggit ko last time. Na baka kasi medyo malabo. So siguro for example, yung nasabi ko dito yung head construction na sabi natin parang Loomis. Not exactly Loomis talaga, pero parang Loomis method na merong dalawang horizontal lines ang vertical dito. Tapos yan yung parang siguro hindi ko nasabi dito, parang i-divide ko lang ito equally or maybe slightly wider itong topmost, pero parang 3 equal parts lang yan, 1, 2, 3 ang ganun. So kung gumawa ka ng head, hinati mo lang siya sa 3. Okay. That's one concept na hindi ko na banggit before kasi baka mamaya gawa lang kayo ng ganyan tapos sige bahala na kung saan nyo nilagay yung lines nyo, or I don't know kung malito kayo kung saan nilalagay lines. Well, ang ginawa ko lang dyan, itong vertical line na to, yan, hinati ko lang siya sa 3. So yun na, 1, 2, 3. So that's 1. And yung quarter view na pinapakita ko before, or at least sa last video. Salamat nga pala sa mga nanood ng last video. Really appreciate it. I really appreciate din yung mga comments ninyo at saka yung suggestions nyo. I take note of all of those. Konti pa naman yung comments, so I can really take note of everything right now. So yung sa quarter view kasi parang siguro ang tanong dyan is sir, saan nanggaling itong guhit na to? Saan nanggaling yan? Pag gumawa ka ng quarter view, kasi sabihin natin same thing, divide natin sa 3 yung head pero syempre sabi ko nga medyo round yan. So saan nanggaling ito? So to parang explain it quickly lang, ito yung side view ng head side view ng head ng tao, tapos itong dalawang guhit na ito nilagay natin dito. Okay. So again, divide that 1, 2, 3 ano lang. Okay, so ito side view ng head, tapos ito yan yung side talaga ng face. Let's say hahatiin mo yung likod at saka yung harap, yan talaga yung side ng face. Okay. So ito yan, this one is the same as this one. Okay. So again, dyan pumapagsak yung tenga, and this is where the jaw parang wraps around dito sa line na yan. Okay. And then yung base ng head, at least for me, yung base ng head, yan na yung neck mo, ka-level, right? Ka-level niya. So same thing. Yan, parang ganyan yung side view natin. So saan po nanggaling ito? This is yung pag naka-side view ka directly, dyan nanggaling. Okay, so pinoproject lang natin dahil when you turn your head
a bit to the left or to the right, makikita mo na yung side ng head. Dito kasi hindi eh. You just see yung ears dahil nakaprotrude yung ears naturally. So, pag inikot mo yan, makikita mo yung portion ng head dito. Okay? So, yan yung isa dun sa gusto ko rin linawin dahil hindi ko to na-explain. Or maybe at least I did not explain it properly. So, hopefully, this helps sa mga nagkakamot ng ulo. Parang, bakit nagkaroon ng ganun? Diba sabi niya isa lang? Well, we can't do a quarter view na isa lang na nakaganon din tayo. Right? So, yan lang yan. Kasi we think of this as a 3D space eh. Yung ulo, diba? Hindi naman flat yung ulo. Pag front view kasi medyo flat ang dating dahil parang isang view lang yung nakikita natin. So, yan. So, since ang head is kahit anong angle kasi, this is what I'm saying na practice iba-ibang angles, pwede nyo gawin. So, pwede ganyan. Of course, syempre ayusin natin to. Hindi naman kahit gawa lang kayo ng mga ganito as a practice ng paggawa ng head. Take it sa kahit anong angle. Pwedeng sabihin natin medyo back view naman. Okay, so ito yung tenga, nandito na yan eh. Tapos and same thing, ito batok na to. This is the back quarter back view. Okay, so ganun lang. You can practice. Wag niyo muna lagyan detalye yung head if you like, kung ayaw nyo. Parang gusto nyo medyo low angle, so parang mas kita itong babaw, tapos mas makitid sa baba, diba? And that's another thing, pag naka low angle view kasi kayo, like this one, okay, nakatingin sa baba and a bit sa isang side. Of course, yung division nyo ng head is not equal na. Ang pinaka, ito kasi yung top eh, kasi nag-intersect tong line na to, tsaka tong line na to. Yan yung top ng head. So, masabihin natin ganyan. And then this one, and then this one, and then that one. Parang 1, 2, 3. Parang paliit ng paliit, ano. So, yung closer sa view mo, or yung mas, pag nag-ano ka, like we said, diba? No obscure na yung part na hindi directly nasa field of view mo. Yung parang center ng view mo. No obscure na yan. So, medyo mas makitid na tong jawline, yung part na to, tong number 3. Mas makitid na yan. Slightly wider yung 2, tapos yung 1, which is kung saan nag-intersect yung side, again yung side at saka yung front, parang yan yung bumbunan ba yung tawag nila, yan yung tuktok ng ulo mo. Yan, ito na yung pinaka widest kasi ito yung directly nasa field of view mo eh. Everything else will be obscured, parang may squish, hindi pala obscured. Squished, medyo squished yung part na to. Yeah. So that's it for now. Mabilis lang to. Gusto ko lang dagdagan yung nauna kong video. So thank you again for your time, guys. Yung mga naghahanap ng mga medyo advanced na drawing, we'll get there. Gusto ko lang sana bigyan ng fundamentals, yung mga parang basic foundation, yung mga nagsisimula pa lang mag-drawing. So,
syempre tayo medyo nandoon na tayo, we're making our stuff na, maybe you're making your own comics, your own artworks. So parang if you want advanced tips, we'll get there. Salamat sa suggestions. I took note of yung mga suggestions na gusto nyo itakal natin dito sa channel na to. So again, thank you very much. Please subscribe, like, subscribe, click that notification button, sabi na para you don't miss out on any of yung mga lessons. Anyway, thank you guys. Yung mga socials ko, somewhere dun sa baba siguro sa description. So thank you again. Bye bye.